special na pasasalamat dun sa mga taong nag-share. Yung walang sawang mag-share ng aking mga videos at saka mga post. Shout out din dun sa mga naka-follow sa akin at magpa-follow pa lang. Maraming salamat. Dun sa mga nag-subscribe, maraming salamat. Sa mga nagko-comment, mga nagla-likes at saka mga nag-share, maraming salamat sa inyo. At kung hindi pa, please share, follow, like, comment. Okay, huwag niyo kalimutan mag-comment kung meron kayong tanong, especially kung may bala kayong mag-travel. Maulan na araw sa inyong lahat. Nandito na kami sa Bulgaria, dito sa Sofia. Di maganda ang panahon. My God, paano na kami gagala nito? Talagang i-recommend namin mag-travel yung mga panahon na late spring na and then early autumn. Napaka-ulan. Hindi ko alam kung bakit pagdating namin ay maulan. Ay pag-alis namin ng Bucharest ay maganda naman ang panahon. Pero gagala pa rin kami. Hindi kami mapipigilan ng panahon na yan. Kahit anong gawin. Hindi pwedeng pasayang ang stay namin dito. See you sa labas! Dito na muna kami sa kapitbahay na kapihan. Maraming kapihan dito sa aming tinirahan na apartment. Napakaganda ng apartment na tinirahan namin at napakamura. Walking distance lang from Old Town ng Sofia. Tapos dito sa ibaba maraming kapihan, maraming kainan at maraming makikita na kung ano-ano. Kaya tingnan natin kung ano ang pagkakaiba nitong city na to sa city ng ibang European city. Iba-iba kasi sila ng vibes. Kahit almost pare-pareho ang streets at ang mga tao at ang kanilang mga structure, iba-iba sila ng vibes. Yun, kami magkakape muna. Ang aking in-order ay cheesecake roll. Mukhang masarap to. Tapos hindi ko alam kung anong tawag dito, pero beef ang nasa loob niyan. At latte. Ang total amount niya mga yan ay $12. Ako ay natutuwa, no? Ako ay natutuwa sa galak. Alam niyo kung bakit? Ha? Bakit? Eh kasi amoy barbecue ang paligid. Napakaraming barbecuehan dito. Malapit lang sa tinitirahan namin. Kahit saan ako lumingon may barbecuehan. Tapos yung mga barbecue nila, alam niyo yung hindi maarting barbecue, yung parang salt and pepper lang. Yun ang masarap. Naku po, yun ang masarap. Mukhang mag-i-enjoy ako dito. Doon sa mga hindi nakakaalam, ano? Itong Bulgaria ay isa sa pinakamatandang bansa dito sa Europe. Yon. At kasing tanda. Gaano siya katanda? Hindi ko alam pero 647 AD. Oh. At ito lang ang bansa dito sa Europe na hindi nagbago ng pangalan simula nung na-establish sila as bansa. Napakatanda na nitong bansa na ito. Kaya kahit saan kayo lumingon ay makikita nyo na yung mga building ay medyo mga luma. At saka napakarami nilang mga ruins. Yung anong tawag si ganun? Archaeological site. Dito lang nagkalat sa city center mismo ng Sofia. Kaya kung mahilig kayo sa mga ruins, mga archaeological site, dito dapat nyo rin puntahan itong bansa na ito. Kung pupunta kayo dito sa Sofia at gusto niyo makita itong site na ito, pumunta lang kayo dun sa kanilang nandito lang ito sa gilid ng Cathedral Nedelski, dyan sa gilid na yan. At pumasok lang kayo dun sa mga pintuan, sa mga pinto-pinto ganyan na kagaya nito. Yan. Pag nandiyan na kayo sa may cathedral at makikita ninyo ito. Nasa loob siya ng mga building, hindi nyo siya makikita. Magugulat na lang kayo. Nasa courtyard siya. Ganito. Ganda. Galing. Oo. Out of this world. Ang ganda. Ang ganda. Saan itong Bulgaria? Dito pa rin to sa Balkan region. At ito ay napapalibutan ng bansang Romania, Serbia, Greece at North Macedonia.
Yung statue na yon, yun yung nasa likuran ko. Hindi ko alam, hindi masyadong kita. Zoom ko. Wait lang, i-zoom ko. Yun. Yung statue na yon, yun ay yung statue ni Saint Sophia. Ang dating pangalan nitong city na ito ay Serdica at pinalitan lang nila noong 14th century ng yun nga, yung Saint Sophia. So naging Sophia ang pangalan nitong city na ito. First impression ko, maganda, mas organized, high-tech, and makabago at makalumang pinaghalo na mas maayos at mas organized. Maganda rin ang kanilang transport system dito. Yung kanilang public transport ay maganda. Pwede ka magbayad sa loob mismo ng mga bus at ng mga tram at ng train. Pwede mong itap yung inyong credit card at i-charge na kayo. Yun na lang. Hindi nyo na kailangan bumili. Tatap nyo na lang yung credit card niyo. Visa and Mastercard accepted. Dito ay marami silang tram system. Simula nang naglakad kami kanina pang umaga, ay lahat ng pinagalakar namin ay may mga tram na ganyan. So kung tamad kayo maglakad, wala namang sigurong problema na sumakay lang kayo sa ganyan. Kahit siguro saan kayo magpunta dito sa city center ay marami kayong masasakyan. Meron kaming natagpo ang isang shopping street. Ang tawag dito ay Pirotska. Mura lang mga bilihin dito kasi mga made in Turkey. You know, ano kayang meron dito? Parang market siya, open market. Hindi namin alam kung nasaan kami at hindi namin alam kung anong tawag dito sa market na ito, pero sa tingin ko isa itong recommended na dapat yung daanan. Aming napag-alaman ayon sa mga lokal ay ito na pala yung tinatawag na women's market. Isa ito sa minap namin na dapat puntahan dito sa Sofia. So yun, recommended daanan nyo itong women's market kung kayo ay mapupunta rito. Maraming mabibili rito kung ano-ano. Kanina pa kami naglalakad pero wala pa kaming makitang kababayan. No? Parang kakonti lang ang mga kababayan natin dito sa Bulgaria o dito sa Sofia. Kung taga dito ka sa Bulgaria at napanood mo itong video na to, please don't forget to subscribe and or follow me sa aking mga social media account. Please don't forget. At kung ikaw ay nandito, kababayan na nandito sa Sofia or sa Bulgaria, please comment. Sarap, maraming lokal na kainan. Kahit saan kayo maglakad-lakad, maraming kainan. Yon, kain muna. Medyo ginutom kami sa paglalakad. Tingnan natin itong kanilang barbecue. Okay. Sarap dyan.
I think pagdating talaga sa mga inihaw, hindi ka magkakamali. Tikman naman natin itong stuff ano na to, cabbage. Sarap din. Mag-explore kayo ng pagkain, yung mga lokal, kung saan bansa man kayo magpunta, at hindi nyo kailangang sundan yung mga sikat sa social media. Mas masarap mag-explore ng sarili ninyo. Ayun, oh. Ayos. Very satisfying, very light. May tinga-tinga pa. Very satisfied sa halagang $10. Kung kakain kayo ay 2 tao lang at mahina lang kayong kumain gaya namin, ay sapat na yung tigkakalahati. Busog pa. Dumidigay. Naglulungad na ako. Yun, oh. Ang lalaki ng spaces. Dito yan sa National Palace of Culture. Ito yung kanilang National Palace of Culture, yung nasa likuran ko. At maganda siya, supposedly. Binabaybay namin tong daan na to, papunta sa Vitória Boulevard. Baka may tubig to, ito. So hanggang doon, simula doon may tubig na tumatakbo dito, pababa dito sa may fountain na yan. Yan, itong nasa harap ng kanilang National Palace of Culture. Ayan, yan. Supposedly ganyan siya, may tubig, oh. Sayang. May fountain. Oh, sayang. Oh, ayan. Yan, oh. Ganyan. Nandiyan kami sa may tuldok na yun, oh, nakikita nyo. Yan. Yun, araw! Yes! Sumisilip ang araw. Yan. Ganda. Ang sarap. Ang sarap. Yung nasa dulo-dulo na yon, yun ay yung kanilang tinatawag na Cathedral of Saint Nedelia. Nandito na kami ngayon sa Vitória Boulevard. Ito yung kanilang shopping street dito kung saan pwede kayong mamili. Maraming mabibili rito. Medyo pricey na ng kaunti kaysa dun sa ibang lugar. At kaya ito tinawag na Vitória Street kasi doon sa dulo na yon ay matatanaw ninyo yung mountain range, yung kanilang Alps. May mga, hindi lang masyado siguro kita dito sa camera, pero may snow doon sa dulo na yon ng bundok, sa ibabaw ng bundok. At yun yung kanilang Vitória Mountain. Kaya tinawag na Vitória Boulevard itong street na ito. So dito na kami magtatapos. Pag maglalakad-lakad lang kami dito ng kaunti, papalapit dun sa aming tirahan, sa aming uuwian na apartment. Tutumbukin namin yung kanilang famous cathedral na yon. Isa ito sa i-recommend ko sa inyong bisitahin pag napunta kayo dito sa Sofia, Bulgaria. Medyo pricey ng konti, pero hindi kasing pricey ng kagaya ng ibang Europeans na halimbawa kagaya ng Western Europeans. Ang kultura nila rito ay pinaghalong Eastern at Western. So medyo mix. Kakaiba rin ang vibes dito. Medyo hindi friendly ang mga tao, yun yung experience ko. Hindi sila palangiti, hindi sila palabati, at parang wala lang, parang hindi ka nag-i-exist sa mundo, which is maganda rin kasi walang papansin sa'yo kahit anong ginagawa mo. Maglalakad-lakad na kami pauwi sa aming apartment at 2 araw lang sapat na dito sa Sofia. Hindi nyo na kailangan kumuha ng extra unless ay meron pa kayong mga gustong puntahan outside city center. Apartment booking.com, mura, hindi nyo kailangan problemahin, hindi nyo kailangan mag-hotel. Okay, mura lang ang accommodation dito. Food masarap. Siyempre wala siyang pinagkaiba sa ibang Balkan countries. Pare-pareho sila, medyo may kakaibang twist, pero ganun din, pareho lang din ang dating. Hanggang dito na lang, see you next time. Peace. Ingat kayo palagi.